The first Christmas greeting was given by an angel to the shepherds. Alam mo yung mga shepherds, nakita natin na sila yung mga nasa laylayan sa lipunan ng mga Hudyo noong panahong yon. In fact, ang mga shepherds are considered to be such a lowly status na hindi sila kinikilalang credible witnesses in the courts of law. Dahil ang alam nila, yung mga pastol ng tupa, walang hindi magandang credibility nila. Sila tagapag-alaga lang ng hayop. And so, makikita natin that even in the message of Christmas, the good news of that Christ was born was first delivered doon sa laylayan sa mga taong tagapag-alaga ng hayop. And therefore, nakita natin na yung shepherds na ito, sila rin yung unang naging evangelist. Sila yung unang naging tagapagpahayag that the Messiah, the King, is born. At nung nagtataka nga yung mga tao, sino ito mga ito? Bakit silang nagbibigay ng mensahe tungkol sa kapanganakan ni Jesus? Pero yung mga insignificant, mga outcast na people, ang unang ginamit para magpahayag. So ito rin ang ating panawagan. Kaya tayo sumasali dito sapagkat ang naapektuhan na ay ang bituka ng ating mga kababayan, ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Dapat tayong makibahagi at makialam. Pwede ba akong magsusugdon sa aking bishop? Merong shepherds. Meron din naman nag-fully submit like Joseph and Mother Mary, the Virgin Mary, submitted to the will of God. And they were willing to be instruments so that the Messiah would be born. The Messiah was promised even after the fall of man. It was promised, he was promised to be born from the time of Abraham, David, and finally the birth of Jesus Christ 2,000 years ago. And that's what we celebrate today. There's the shepherds, there's Mary and Joseph, but there's Herod. Sino ba si Herodes? Siya ngayon ang hari doon sa Israel. Israel was colonized, no? Iyan ang pinaka-term natin ngayon, by Rome. So nang sabi ng mabalitaan ni Herod na may ipapanganak, tinatawag niya yung mga wise men. At sabi niya, hanapin ninyo. At pag nahanap ninyo, sasambahin ko siya. Nagsinungaling si Herod. Ngayon, marami ring nagsisinungaling. Maraming fake news na nangangako na sasamba pero meron palang greed at merong kasamaan sa puso. At nung mabalitaan niya na may ipapanganak na king, ano ang utos niya? Lahat ng mga Jewish boys patayin. Hanggang ngayon ay maraming Herodes. Pero salamat na lamang at ipinanganak ang Mesiyas na handang magpatawad kay Herodes, magpala sa lahat ng tao at iangat ang mga shepherds na nasa laylayan ng lipunan. Nagmahal ang Diyos sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kaugnayan ng Pasko at nangyayari sa atin ngayon. Maging Mary, Joseph, Shepherd, at ang mga Herodes, wala nang puwang sana sa ating Kapaskuhan ngayon. Salamat.